Magandang umaga o gabi po sa inyong lahat. Ang pag-uusapan natin sa ngayon ay ang melanoma. Ang predisposing factors ay ang mga kadahilanan na nailalagay ang balat sa malaking tsansa sa pagkakaroon ng melanoma. Ang precipitating factor ay ang kadahilanan na siyang sanhi sa pagkakaroon ng melanoma. Sa usaping ito ay wala pong precipitating factor. Ano po ba ang kontribusyon ng extensive ultraviolet rays exposure sa pagkakaroon ng melanoma? Ang ultraviolet rays na galing sa araw ay ang mga UVA at UVB na karamihang iniiwasan simula 11 AM to 4 PM. Ang ibang ultraviolet rays ay galing sa gawa ng tao tulad ng tanning bed machine. Ang mga ultraviolet rays na ito ay merong abilidad na makakapenetrate sa pinakaunang bahagi ng balat na tinatawag bilang epidermis at ito ay manipis. Bakit naman nakakapenetrate sa balat? Dahil ang ultraviolet rays ay merong elektrisidad na kung matatamaan ang balat, ito ay dumitikit o magnetic at sa pagkakadikit sa balat ay nagkakaroon ng pagpapapasok o tinatawag na radiation. In other words, electromagnetic radiation po. Ang karamihang natatamaan ng ultraviolet rays ay ang liig, mukha, mga kamay, paa, sa mga naghuhubad ay ang dibdib at likod. Ano po ang contribution ng fairer skin sa pagkakaroon ng melanoma? Ang balat na maputi o mapuputi ay ang pagkakaroon ng konting pigment o melanin sa balat. Ang melanin ay ang nagbibigay proteksyon sa ultraviolet rays. Dumadami ang melanin kapag ang tao ay natatamaan ng ultraviolet rays. Kaya umiitim ang balat ngunit bumabalik naman sa dati ng mga ilang oras o araw. Ang halimbawa dito ay ang paliligo sa dagat na kung saan nakakaitim ng balat pero bumabalik naman ang natural na kulay matapos ng ilang araw. Ang maputing balat ay madaling mapapasukan ng ultraviolet rays kaya pwedeng makakasira sa cells ng balat. Ano po ang kontribusyon ng sunburn at family history sa pagkakaroon ng melanoma? Ito ay nagbibigay ng kahulugan na ang balat ay sensitibo sa tama ng araw lalo na kung merong pagkakaroon ng blisters. Dahil dito na ilalagay sa malaking tsansa o high risk of having melanoma. Kung sa pamilya ay merong nagka-melanoma ay nangangahulugan na may malaking tsansa sa pagkakaroon sa mga sumusunod na henerasyon. Ano po ang contribution ng radiation exposure sa pagkakaroon ng melanoma? Ang tinutukoy dito ay yung dumaan sa radiation therapy. Ang radiation therapy ay gamit ang X-ray beams na talagang tatamaan ng balat at may mga side effect tulad ng pagkakasunog, lalo na kung matagal ang radiation therapy at pagkakasira ng melanocytes. Ano po ang kontribusyon ng precancerous skin lesions sa pagkakaroon ng melanoma? Ang precancerous lesions tulad ng actinic keratosis na ang dahilan dito ay ang sinag ng araw. Dysplastic nevus ay isang nunal na lumalaki, nagbabago ng kulay at itsura at iba ang tagilirang itsura at leukoplakia na kulay puti na makikita sa loob ng bunganga, dila at ito ay hindi natatanggal. Ang tatlong ito ay may pagkakataon na magiging melanoma dahil sa mga predisposing factors. Ang palagiang tinatama ng sinag ng araw o man-made na ultraviolet rays ay talagang ikakasira ng epidermis at ang mga cells tulad ng basal cells, squamous cells at melanocytes. Ang melanocytes ay ang pag-uusapan natin sa ngayon. Ang melanocytes ay palaging natatamaan ng ultraviolet rays ay merong pagkakabuo ng bukol or lump, bump, nodules, lesion, or unusual moles na dapat uobserbahan ang A, B, C, D, and E. Tingnan lamang po sa screen ang A, B, C, D, and E. Apektado na rin ang function ng melanocytes. Hindi nakapagbibigay ng melanin na siyang nagbibigay protection sa ultraviolet rays. Ang DNA ng melanocytes ay talagang sira na, kaya ang mutation at ang pagdadami ng mutated cells ay nagiging cancer na po hanggang sa pagkakaroon ng bagong tubo na tissue na kasabay ang angiogenesis or bagong usbong na ugat to supply blood and nutrients. Kaya lumalaki ang tumor at mas lalong dumadami ang cancer cells. At posible itong mangyayari sa ibang lugar tulad ng superficial spreading melanoma. Ito ang pinaka-common na melanoma, it is 70%. Mas nangyayari sa dibdib ng lalaki at binti sa mga babae or sa dibdib ng mga lalaki at binti ng mga babae, karamihan itong nagsisimula. Ito ay mabagal ang pagkakakalat sa unang yugto. Nodular melanoma. Ito ang pangalawang common na melanoma. It is 15 to 20%. Nangyayari ito sa dibdib,
liig, ulo at mukha. Ito ay tumutubo pailalim sa balat na kung saan may maraming ugat at lymph nodes, kaya pala mabilis ang pagtutubo ng tumor at pagkakakalat ng cancer cells. Lentigo maligna melanoma, karamihang nabubuo sa mga matatanda. It is 10 to 15%. Ang tumor ay tumutubo pataas bago ito tumubo ng pailalim sa balat. Tingnan lamang po ang mga sintomas sa screen. Ang hindi pagbibigay ng sapat na pansin at treatment sa mga unang sintomas ay mas lalong lumalala ang progress ng tumor at cancer cells. Stage O, ang tumor at cancer cells ay nasa epidermis pa lang. Stage 2, merong cancer cells na makikita sa epidermis and dermis. Ang tumor ay nasa epidermis at 2 mm na kapal at minsan merong lesion o wala. Tingnan lamang po ang sintomas na nakasulat sa broken line. Stage 2. Ang Stage 2 ay merong tatlong klasifikasyon. Ito ang 2A, 2B, 2C, 2D. At ang pinagkakaiba nila ay ang kapal ng tumor. Ang cancer cells naman ay makikita sa epidermis at dermis. Stage 3. Ang Stage 3 ay merong klasifikasyon. Ito ang 3A, 3B, 3C, 3D na nagbibigay ng saktong kondisyon sa tumor at cancer cells na gamit ang TNM systems. Meron ng pagkakakalat ng cancer cells sa lymph nodes at meron na ring pagkakasugat sa balat. Ang survival rate sa 3A ay 78%, 3B ay 59%, 3C ay 40%, 3D ay below 40%. Stage 4, ang tumor ay malaki na talaga at ang cancer cells ay nakakaabot na sa iba't ibang organ tulad ng lungs, tiyan, buto at iba pa. Tingnan lamang po ang sintomas na nakasulat sa broken line. Ang pagsusuri ay ang CT scan, MRI, biopsy, dysmoscopy at iba pa. Ang resulta ay ang advanced melanoma. Ang management ay ang medical, surgical, and nursing management. Tingnan nyo lamang po ang diagramo para sa melanoma. Hanggang dito na lamang po. Daghang salamat. Signing off, Bongits!